Libu-libong taon nang nakatayo ang mga piramide ng Ehipto sa kapatagan ng Giza bilang tahimik na bantay at tagapag-ingat ng mga misteryong di pa lubos na unawaan. Ang mga dambuhalang batong ito na itinayo ng napakatumpak ay patuloy pa ring napapamangha sa mga ininyero at arkeologo at naging sentro ng maraming teorya. Nibingan ng mga hari, obserbatoryong pangkalangitan, monumento ng propaganda o labi ng nakalimutang sibilisasyon. Gayunpaman, sa kabila ng mga siglo ng pag-aaral, paghuhukay at mga haka-haka, ang kanilang pinakamalalalim na lihim ay nanatiling nakabaon, nababalot sa isang palaisipan na tila nakatagdang magtagal magpakailanman. Ngunit maaring magbago ang lahat ng ito dahil sa isang grupo ng mga Italianong mananaliksik na pinamumunuan ng karismatiko at kontrobersyal na propesor na si Corrado Malanga na nag-anunsyo ng isang tuklas na yumanig sa buong mundo. Isang masalimuot na labirinto ng mga estrukturang nasa ilalim ng lupa, isang tunay na nakatagong lungsod na nakatago sa ilalim ng kapatagan ng Giza na umaabot ng kilometro ang lapad at sumisisid ng daan-daang metro ang lalim. Madidilim na balon na naglalaho sa ilalim ng lupa, mga likulikong lagusan na parang ugat ng buhay na organismo, mga silid na perpektong hugis at inukit sa bato na may tila dilikas na katumpakan. Ito ay hindi set ng isang science fiction na pelikula, ngunit tila isa itong konkretong realidad. Isang realidad na nailantad dahil sa isang revolusyonaryong teknolohiya na nagbigay daan upang makita ang lampas sa ibabaw dun sa lugar na hindi pa nararating ng sinuman noon. Sa puntong ito, may tanong na lumilitaw. Sino ang lumikha ng lihim na mundong ito? At bakit ito nanatiling tago sa libu-libong taon mula sa mga manlalakbay, siyentipiko at treasure hunter? Maganda para sa isang pambihirang paglalakbay na magdadala sa inyo sa isang tuklas na mag-iiwan ng bakas. Bago tayo magsimula, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa channel para suportahan kami at hindi nyo ma-miss ang mga susunod na video. Tulad ng nabanggit namin, si Corrado Malanga ang nasa gitna ng revolusyong ito, isang di karaniwang personalidad. Dating propesor ng organikong kimika sa Universidad ng Pisa, kilala si Malanga sa kakaibang pamamaraan at sa kakayahang lampasan ang hangganan ng tradisyonal na kaalaman. Sa loob ng mga dekada, sinaliksik niya ang mga paksang nasa hangganan ng agam at misteryo mula sa mga pag-aaral tungkol sa kamalayan ng tao at mga pagsisiyasat sa mga UFO hanggang sa mga teoryang nag-uugnay ng pisikang quantum sa mga paranormal na penomena. Madalas siyang pinupuna ng akademikong komunidad dahil sa matitinding ideya pero lagi ipinapakita ni Malanga ang talino niya. Dahil sa kanyang matinding kuryosidad, nakipagtulungan siya sa mga eksperto mula sa iba't ibang larangan upang maisakatuparan ang kanyang mga ideya. Ngunit na yon, hindi ito batay sa haka-haka, kundi sa tuklas na suportado ng siyentipikong datos, makabagong kagamitan at kinikilalang metodolohiya. Nagsimula ito noong 2022 nang si Malanga at ang inhinyerong si Filippo Biondi, isang eksperto sa mga radar ng satellite. Naglabas siya ng artikulo sa remote sensing. Ang pag-aaral na ito, resulta ng mahabang pananaliksik at eksperimento ang naging pundasyon ng pinakaambisyosong proyekto sa kanilang karera. Gamitin ang makabagong radar para siyasatin mga lihim ng mga piramid. Anong teknolohiya ang tinutukoy natin? Para maintindihan ito, balikan natin ang pinakapuso ng revolusyong ito, ang Synthetic Aperture Radar, SAR, at ang pag-usbong nito sa Doppler tomography. Ang SAR o Synthetic Aperture Radar ay hindi naman talaga ganap na bago sa mundo ng agham. Ginawa noong ikalawang bigmaang pandaigdig para sa militar. Ang teknolohiyang ito ay gumagamit ng microwaves para eksaktong imapa ang mga ibabaw ng kalupaan. Ganito ito gumagana. Nagpapadala ang satellite o eroplano ng electromagnetic waves sa lupa. Ang mga alon na ito ay tumatalbog sa mga bagay, maging ito man ay mga bundok, gusali o disyerto at bumabalik sa sensor. Dahil sa galaw ng plataporma ng radar, naisasagawa ang simulasyon ng isang antenang mas malaki kaysa sa tunay, kaya posible makakuha ng high resolution na larawan kahit malayo. Ngayon, ginagamit ang SAR para subaybayan ang mga pagbabago sa klima, imapa ang mga kagubatan, tukuyin ang mga natural na sakuna, at pag-aralan ang mga lugar na arkeolohikal. Ang mga satellite gaya ng Cosmos Skymed at Capella Space ay madalas gamitin ito, nagbibigay ng mahalagang datos sa mga siyentipiko sa buong mundo. May limitasyon ang SAR. Ang microwave ay tumatagos lang sa ibabaw ng dense na materyales tulad ng bato o granite, kaya hindi ito masyadong epektibo sa pagtuklas sa loob ng malalaking estruktura gaya ng mga piramid. Dito pumapasok ang inobasyon ni Malanga at Biondi.
Pinahusay ng dalawang mananaliksik ang teknolohiyang ito at pinagsama sa tomographyang Doppler kaya nagawang kasangkapan ang SAR na nakakakita sa mas malalim. Pero paano ito gumagana? Ang tomographyang Doppler na ginawa ng dung Italyano ay may matalinong ideya. Hindi lang ito kumukuha ng microwave refleksyon. Sinusuri rin ito ang maliliit na galaw ng nakatagong estruktura. Ang mga galaw na ito na halos hindi pansin ay sanhi ng mga likas na along seismiko sa paligid gaya ng malalayong lindol, hangin o ingay mula sa aktibidad ng tao. Ayon kina Malanga at Biondi, bawat bahagi sa ilalim ng talampas ng Giza, mula lihim na silid hanggang lagusan, ay may natatanging pag-uga. Parang tuning fork na tinamaan ng binakikitang martilyo. Kapag tama ang pagkakakalibrate, kaya ng radar kunin ang mga pag-ugang ito at gawing mahalagang datos. Ang tunay na henyo ay makikita sa software na nilikha ni Filippo Biondi. Binabago ng programang ito ang mga tradisyonal na radar signal na fotoniko, ibig sabihin ay nakabatay sa liwanag at mga along elektromagnetiko tungo sa mga signal na fononiko na may kinalaman sa tunog at pag-uga ng materya. Ang phonon ay mga quantum particle na naglalarawan ng tunog at galaw ng sound wave sa solid. Ngayon, sila ang susi sa pagdinig sa ilalim ng lupa. Sa praktika, ang sistema ay hindi lang basta nakakakita ng ibabaw o nakakapasok ng ilang metro. Nire-reconstruct nito ang isang 3-dimensional na imahe ng kung ano ang nasa ilalim, parang isang medical na CT scan na inia-apply sa isang buong puok arkeolohikal. Ayon kina Malanga at Biondi, pinapayagan ng teknik na ito ang pagmamapa ng mga estruktura hanggang 600 hanggang 700 metro sa ilalim ng Giza na naglalantad ng mga detalye na hindi nakita ng ibang instrumento noon. Para magbigay ng ideya, isipin ninyo na may sonar sa ilalim ng dagat na hindi lang natutukoy ang lumubog na barko kundi kaya ring buuin ang bawat kwarto, pasilyo at bagay sa loob nito gamit ang echo ng agos ng dagat. Ginagawa rin ng tomographyang Doppler ito pero sa mga piramide at misteryosong ilalim ng lupa nila. Ang makabagong kasangkapang ito ang tumulong sa kopunang Italyano na silipin ang nakaraan na matagal nang nakatago sa bato. Matapos nilang mapino ang kanilang revolusyonaryong teknik ng tomographyang Doppler, noong 2022, sina Corrado Malanga at Filippo Biondi ay nagpasya na ituon ang kanilang radar sa isa sa mga pinaka-iconic at pinag-aralang monumento sa kasaysayan, ang Piramide ni Keope, na kilala rin bilang Dakilang Piramide. Itinayo noong bandang 2620 bago ipanganak si Kristo para sa paraon na si Khufu. Ang kahanghahangang arkitekturang ito ay matagal nang naging simbolo ng misteryo sa 2 milyong blok ng bato nito. Sa orihinal nitong taas na 146.5 metro at eksaktong pagkaka-align sa mga pangunahing direksyon ng mundo hanggang sa libu-libong bahagi ng 1 grado, pinahangan ng piramide ang maraming henerasyon ng mga eskolar. Gayunpaman, kahit matapos ang mga siglo ng eksplorasyon mula sa mga unang magnanakaw ng libingan hanggang sa mga makabagong siyentipikong paghuhukay, malaking bahagi nito ay nananatiling lihim. Na-access lamang sa pamamagitan ng mga pasilyong kilala bilang ang Dakilang Galleria, ang Silid ng Hari at ang Silid ng Reyna. Hanggang 2022, akala nating natuklasan na ang mga pangunahing puwang nito, pero sina Malanga at Biondi ay malapit ng patunayang mali tayo. Noong 2022, natuklasan ng radar scan ang isang nakatagong mundo sa loob ng piramide, isang komplikadong sistema ng mga pasilyo at silid na nagbago sa mga naunang teorya. Isang kamanghamanghang tuklas ang makitid na lagusang 9 na metro, ang haba na nakasabit sa taas ng Dakilang Galleria. Ang lagusang ito na hindi kita mula sa labas at di pa naitala ay dumadaan sa pagitan ng malalaking batong may makinis na pader at geometric na orientasyong nagpapakita ng sinadyang disenyo. Hindi ito ordinaryong kuwang. Ang ayos at lokasyon nito ay nagpapakitang posibleng may espesyal na gamit, tulad ng lihim na daanan o bahagi ng mas komplikadong sistema. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ipinakita ng 3-dimensional na larawan mula sa SAR ang network ng malalaking silid sa iba't ibang antas ng piramid. Ang mga silid na ito na perpektong hugis parihaba at parisukat na may matutulis na sulok ay tila sumasalungat sa ideya ng piramid ay simpleng mausoleo o simbolikong monumento. May mga siwang na natuklasan sa lalim na hindi pa kailanman ipinagpalagay noon, kaya't mas komplikado pala ang loob ng Cheops kaysa inaakala. Inilarawan ni Malanga ang mga silid na ito bilang magkakaugnay sa pamamagitan ng mas maliliit na lagusan na ang ilan ay maaring nagsilbing mga daanan para sa pagdadala ng hangin. Ginamit ang ilang lagusan para palakasin at ituon ang panginginig ng tunog.
Sabi ni Professor, ang Piramid de Cheope ay hindi lang libingan ng paraon, kundi isang arkitekturang aparato na dinisenyo para gamitin ang mga phonon, ang mga quantum na partikula ng tunog, sa mga layuning hindi pa nating ganap na nauunawaan. Para sa karagdagang detalye sa unang tuklas, may kumpletong video kami sa aming channel na sinusuri ang mga resulta ng 2022 at ang epekto ng rebolusyong arkeolohikal na ito. Inaanyayahan namin kayong panurin ito para mas mapalalim ang inyong kaalaman sa kabanatang ito ng kasaysayan. Hindi naman nanatiling hiwalay ang natuklasan ni Malanga at Biondi. Mas pinatibay ng Scam Pyramids, isang internasyonal na proyektong sinimula noong 2015 para pag-aralan ang mga piramid ng Giza gamit ang non-invasive na teknolohiya, ang kredibilidad ng kanilang mga resulta. Ginagamit ang muon detection para makita ang mga nakatagong lungga gamit ang interaksyon ng cosmic particles sa densidad ng materyales. Natuklasan ng Scam Pyramids team ang malaking bakanteng espasyo sa itaas ng dakilang galerya na kilala bilang Dakilang Puwang. Ang lunggang ito na may 30 metrong haba ay kinagulat ng mga arkeologo, ngunit misteryo pa rin ang gamit at paraan ng pagpasok dito. Noong 2022 ang mga datos ni Malanga at Biondi ay kapansin-pansing nagtugma sa mga muon scan. Ang 9 metrong lapad na natukoy ng SAR ay eksaktong tapat ng Dakilang Puwang na nagpapakita ang parehong espasyo ang nakita ng dalawang grupo mula sa magkaibang pananaw. Pinalakas nito ang kredibilidad ng tomographyang Doppler, pinatunayan na gumagana ang teknolohiyang Italyano at maaari itong ipare sa ibang makabagong siyentipikong paraan. Gayunpaman, hati pa rin ang mga opinyon. Para sa ilan, isa lang itong mapalad na pagkakataon. Ngunit para sa iba, ito ang patunay nagsisimula pa lang tayong masalat ang pinakaibabaw. Mistero molto più grande. Makikita natin na ang tagumpay noong 2022 sa Piramid ni Cheope ay unang hakbang lang. Dahil sa sigla at kurisidad, pinalawak ni Malanga at Biondi ang saklaw ng kanilang gawain at isinama ang isang natatanging ikatlong katuwang. Si Armando May ay mamamahayag, historiador at Italianong Egyptologist. Sama-sama, itinapat ng tatlo ang radar hindi lang sa loob ng mga piramide, kundi pati sa ilalim ng buong talampas ng Giza, isang batong talampas na tahanan ng ang tatlong malalaking piramide, Cheops, Khephren, Micerino at ang Esfinge ay nasa isang lugar na sa loob ng maraming siglo ay itinuring na pinakapuso ng kabihas ng Ehipsyo. Ang bagong yugto ng pananaliksik na ito na nagtapos sa presentasyon noong Marso 2025 ay naging isang malaking pagsulong. Hindi na lang ito tungkol sa paggalugad ng bawat estruktura, kundi sa pagmamapa ng buong network sa ilalim ng lupa na umaabot ng lampas pa sa mga hangganan ng mga nakikitang piramid. Bago natin talakayin ang pambihirang tuklas, kailangan muna nating magbalik tanaw. Ang trabahong ipinakita noong Marso 2025 ay pinag-usapan, ngunit hindi pa nailalatala sa peer-reviewed na siyentipikong journal. Nangako si Malanga at ang kanyang grupo na maglalabas ng detalyadong artikulo sa mga susunod na buwan kasama ang raw data at pagsusuri. Dahil walang opisyal na beripikasyon, umusbong ang mga batikos. May nagsasabing sensationalist ang mga mananaliksik at may nagtatanong kung tatagal ang kanilang pahayag sa pagsusuri ng siyentipikong komunidad. Kung maaring may katwiran ang mga pagtutol na ito, totoo rin na ang trabahong ipinakita noong 2025 ay may mga batayang siyentipiko. Tama, gamit pa rin ito ang metodolohyang ginamit noong 2022 na ilatala ang pananaliksik sa siyentipikong journal na Remote Sensing. Kaya, kung totoo man na hindi pa nailalatala ang pag-aaral na ito, totoo rin na kilala na ang ginamit na teknika at nasuri na ang bisa nito sa naunang publikasyon. May mga kritiko ring nagsabing predatory journal ang remote sensing na naglalatala ng artikulo ng walang mahigpit na pagsusuri at layunin lang kumita sa bayad sa paglalatala. Dito, mahalagang linawin ang isang konsepto. Totoo na may bayad ang mga may akda kapag madlalatala sa mga open access na journal at habang dumarami ang nailalatalang artikulo, mas malaki ang kinikita ng publisher. Karaniwan, itong mekanismo sa lahat ng open access journal, hindi ito kakaiba sa remote sensing. Kung ganon, masasabi ba nating di mapagkakatiwalaan ang journal na ito? Kung susuriin ang mga numero, mukhang hindi. Naka-index pa rin ang remote sensing sa mga kadalang-galang na akademikong database gaya ng Scopus at Web of Science, may mataas na impact factor at maraming sipe. Sa madaling salita, ito ay isang lehitimong journal at kinikilala sa kanyang larangan.
pwede pa nating pag-usapan ang debating ito at kung mapagkakatiwalaan ba ang mga publikasyon sa siyentipikong journal. At kasama na rito ang mga journal na itinuturing na prestiyoso at wala sa alinmang pagdududa. Pero ngayon, gusto naming itanong, sa kabila ng kontrobersya, gumagana ba talaga ang teknik ni Malanga at Biondi o ilusyon lang ito? Sa kabila ng mga kritisismo at pagdududa, alam ni Malanga, Biondi at May na kailangan pa nila ng ebidensya bukod sa radar images para kumbinsihin ang mundo. Kahit revolusyonaryo ang tomographyang Doppler, kailangan pa ring patunayan ang pagiging maasahan nito. Kaya, naisip ng grupo ang isang paraang simple pero napakatalino, subukan ng kanilang teknolohiya sa mga kilala ng estrukturang nasa ilalim ng lupa, mga lugar na alam na ang hugis, sukat at lokasyon. Kapag eksaktong namapa ng sistema ang mga lugar na ito, magkakaroon ng konkretong ebidensya ng bisa nito, tatahimik ang mga kritiko at mabubuksan ng daan para sa bagong eksplorasyon. Ang unang pagsubok ay ang lagusan ng San Gotardo, isang malaking proyektong binuksan noong 2016 matapos halos 20 taong paggawa. Matatagpuan sa Swiss Alps, ang lagusang ito ng tren ay umaabot ng 57 kilometer at ito ang pinakamahaba at pinakamalalim sa buong mundo, umaabot ng 2,450 metro sa ilalim ng ibabaw ng mga bundok. Ang network ng San Gotardo ng mga lagusan, bentilasyon at underground na istasyon ay obra maestra ng modernong ininyeriya na ganap na namapa at naidokumento. Ang mga radar scan ng kopo ng Italiano ay nagbigay ng 3-dimensional na mga imahe ng estruktura, malinaw na naipakita ang mga hugis nito. Tugma ang datos ng koponan ni Malanga sa opisyal na mapa na nagpapakitang kayang tumagos ng tomographyang Doppler sa mga patong ng bato na may milimetrong katumpakan. Sa huli, itinapat ng koponan ang radar sa bundok ng Gran Sasso na may taas na 2,500 at 12 metro at kinalalagyan ng mga pambansang laboratorio ng Gran Sasso. Isang siyentipikong kompleks sa ilalim ng lupa na kabilang sa pinakaabante sa mundo. Hinukay sa 1,400 metrong lalim, kilala ang mga laboratorio sa eksperimento sa pisika ng partikulo gaya ng neutrino at eksakto ang dokumentadong estruktura nila. Sa pagkakataong ito, natukoy rin ng mga scan ang mga pangunahing silid at mga lagusan ng pagpasok. Ang resulta ng mga eksperimentong ito na ipinakita noong Marso 2025 ay nagdala ng kawili-wiling pagbabago. Hindi na ito haka-haka tungkol sa piramid, kundi teknolohiyang nasubok na sa modernong istruktura na may resulta na pwedeng ikumpara ng kahit sino sa totoong buhay. Itinutuan ngayon ng grupo ang pansin sa piramid ni Chefren, pangalawa sa pinakamalaki sa Giza. Itinayo noong 2,570 BCE para kay Paraon Khafre, anak ni Cheope. Ang piramideng ito ay hindi kasing misteryoso ng mas kilala nitong kapitbahay. May base na 215 metro bawat gilid at urinal na taas na 143 metro. Namumukot tangi si Khafre dahil sa puting apog na balot sa itaas na bahagi na nagbibigay dito ng maringal at kakaibang anyo. Inilarawan ito ng mga arkeologo bilang isang simpleng estruktura. May 2 pasukan sa hilagang harapan na papunta sa libingan na may pulang granite na sarcophagus. Natuklasan ng Italianong eksplorador na si Giovanni Belzoni noong 1818 at isang maliit na silid sa ibaba na inukit sa bato. Matagal nang inakalang ito ay isang monumental na libingan na walang mahahalagang puwang sa loob, perpektong arkitektura na walang palaisipan. Ngunit ang SAR ay nagkwento ng isang ganap na naibang kwento. Ang mga larawang nakuha mula sa Doppler tomography noong 2025 ay tunay na bumaligtad sa kwentong ito ng may matinding lakas. Malayo sa pagiging isang solidong monolito, ang piramide ni Khafre ay nagtatago ng isang panloob na mundo ng nakakabighaning kasalimuotan. Ang pinakapambihirang tuklas ay ang 5 napakalaking patayong elementong tinawag na Z dahil sa hugis nilang parang letrang Z. Ang mga higanteng estrukturang ito na 10-10 metro ang taas ay hindi simpleng butas sa batong apog. Sa kabaligtaran, kahanga-hanga ang pagkakahawig nila sa arkitekturang nasa ibabaw ng silid ng hari sa malaking piramid na kilala ng mga arkeologo bilang mga relieving chamber. Parang itinayo ang buong piramid palibot ng isang ubod, nakatago, isang lihim na puso na kayang baguhin ng lubusan ang kahulugan at gamit ng buong monumento.
Hindi dito natatapos ang sorpresa. Mula sa mga sed, may mga patayong lagusan na makikita sa larawan bilang malinaw na mga linyang bumabaon sa ilalim ng pyramid. Ang ilan sa mga tubong ito ay bumababa sa napakalalim na lalim hanggang 600 at 48 metro sa ilalim ng lupa, isang bagay na sumasalungat sa lahat ng kaalaman tungkol sa inhinyeriya ng sinaunang dinastiyang Ehipto. Natukoy ng radar data na may dalawang estrukturang kubiko, tig 80 metro ang bawat gilid, higit 80 metro sa ilalim ng base ng pyramid. Simetrikong nakaayos at konektado ng mga tubong nasa ilalim ng lupa, palaisipan ang mga formasyong ito. Mukhang hindi ito mga natural na guwang. Ang geometrikong regularidad, tuwid na gilid at perpektong anggulo ay nagpapakita ng interbensyong gawa ng tao. Para maunawaan ang natuklasan, tingnan natin ang isang detalye. Ang kapatagan ng Giza ay nasa isang apog na talampas na nabuo milyon-milyong taon na ang nakalipas, noong ang lugar ay ilalim pa ng sinaunang dagat. Kilala ang substratong ito sa likas na mga guwang, ngunit natuklasan ng grupo ang mga estrukturang may palatandaan ng pagkakagawa, simetriya at organisadong disenyo na nagpapakita ng mataas na inhinyeriya. May ilang eksperto na nagsasabing maaring ginamit na ng sinaunang sibilisasyon ang mga kalalimang ito bago pa ang dinastikong Ehipsyo. Marahil sa mas sinaunang panahon pa, noong mas kaaya-aya pa ang klima ng Sahara. Pagkatapos ng presentasyon ng resulta ng pag-scan sa ilalim ng piramid ni Kefren, kumalat agad sa buong mundo ang balita tungkol sa kamangha-manghang tuklas at iniulat ito ng maraming ahensya ng balita. Tulad ng inaasahan, nagdulot ito ng mainit na talakayan sa mga eksperto at publiko. Ang mga tradisyonal na Egyptologist na tapat sa klasikong kwento ng mga piramide ay nagpakita ng matinding pagdududa, habang sa kabilang panig, isang grupo ng mga taga-suporta ang nakikita sa mga datos na ito ang isang nalalapit na revolusyon. Sa gitna ng kaguluhan, may lumitaw na teoryang matapang at kaakit-akit. Maaring ang lungsod sa ilalim ng lupa sa Giza ay ang maalamat na Amenti, isang mythological na lugar sa sinaunang Ehipto. Ayon sa mga tekstong Ehipsyo, gaya ng aklat ng mga patay at mito kay Osiris, ang Amenti ay kaharian ng daigdig ng mga patay. Isang ibang dimensyon kung saan ang mga yumaong paraon ay nakikipag-ugnayan sa mga Diyos at nakakamit ang immortalidad. Hindi lang ito espiritual na kabilang buhay, kundi pisikal din na lugar na may mga silid at lihim na pasilyo sa ilalim ng lupa na naabot lang ng mga lubos na inisyado. May mga eskular na naniniwalang metapora lang ang Amenti para sa mga libingan sa lambak ng mga hari, pero may ilan din na naniniwalang maaaring totoong estruktura ito na nalimutan na. Narito na tayo sa sentro ng usapan. Ano ang ibig sabihin nito sa ating pag-unawa sa nakaraan? Kung tama ang datos ni Malanga, Biondi at May, kahit bahagya lang at ang ibang konklusyon ay dahil lang sa maling interpretasyon ng scan, maaring ipaliwanag ng tuklas na ang mga piramide sa Giza ay hindi lang magkakahiwalay na monumento, kundi maaring dulo lang ng mas malaking bagay na nakatago. Isang daan papunta sa mundong nasa ilalim ng lupa na taliwas sa alam natin tungkol sa sibilisasyong Ehipsyo at kasaysayan ng tao. Hindi magagawa ng mga sinaunang Ehipsyo gamit lang tanso at kahoy na paragos na maghukay ng halos 1 kilometrong lalim ng ganoong kasupistikado sa inhinyeriya. Kaya di maiwasang itanong, kung ganon, sino ang gumawa nito? Maaring may kulturang mas nauna pa sa dinastiya gaya ng Nabta-Playa na 7,000 taon nang nakalipas ay bumuo na ng mga bilog ng batong nakaayos ayon sa mga bituin. Maaaring isang nawalang sibilisasyon nawasak ng klima o sakuna ito. Dumadami ang tanong, para saan ba ang lungsod sa ilalim ng lupa? Kanlungan ba ito sa baha o digmaan? Isang kompleks na pang-enerhiya na gumagamit ng panginginig ng lupa? O baka santuaryo kung saan hinahanap ng mga paraon ang pag-angat ng espiritu ayon sa alamat ng Amenti? Maaring ginawang harapan lang ang mga piramid, isang control o interface para maabot ang nasa ilalim. Kung ganoon, bakit inilibing at kinalimutan ang mundong ito? Maaring sinadya ito, lihim na itinago ng mga pari o elite para protektahan ang kanilang kapangyarihan? O baka simpleng epekto lang ito ng panahon at pagguho ng buhangin? Ang tuklas na ito ay nagtutulak sa atin na suriin muli, hindi lang ang Ehipto, kundi pati lahat ng sinaunang sibilisasyon. Isipin natin ang mga megalito ng Göbekli Tepe sa Turkiya na tinatayang mula pa noong 9,600 bago ipanganak si Kristo, o ang mga lumubog na guho ng Yonaguni sa Hapon. Marahil, hindi tayo ang unang nakarating sa isang mataas na antas ng teknolohiya. Maaring
may nakahimlay sa ilalim ng ibabaw ng ating planeta na ebidensya ng isang nakalimutang sangkatauhan ng isang panahong iisa ang agham at alamat. Nakalulula ang mga implikasyon at maaring ang kasaysayang alam natin ay isang piraso lamang ng isang mas malawak na katotohanan na nakatago sa kailaliman ng lupa. Sa puntong ito, talagang interesado kaming malaman ang inyong opinyon. Isulat ninyo sa mga komento kung ano ang inyong palagay. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapan ukol sa kahangahangang tuklas na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video at naisuportahan kami, huwag kalimutang mag-subscribe dahil mahalaga ang inyong suporta para magpatuloy kami sa aming paglalakbay sa kaalaman. Hanggang sa susunod na kwento!